Selena's POV. Nanahuling nasa bahay na po ba talaga si Lauren? Di kasi talaga ako mapakali. Pakiramdam ko may nangyaring di maganda at may tinatago sa akin si Kyle. Di siya nagpapakita sa akin simula ng isang araw pa. Tumawag naman siya at sinasabing okay lang si Lauren at nasa bahay na, pero hindi pa rin ako mapanatag. Bakit? Hindi ba't sabi ni Kyle nasa bahay na si Lauren? Napakunot ang noo ko at saka ako umiling. Hindi po kasi maintindihan kung bakit di po ako mapakali. Gusto kong makita si Lauren. Hinaplos niya ang braso ko. Huwag ka mag-alala, anak. Hinihintay lang natin si Doc para ma-discharge ka na deto. Makaka-uwi na din tayo. Right. Di rin umuwi si Gavin at nanahuling. Kakapon dinalan sila ni Kyle ng mga damit at sinabi nito, mananatili mo na sila dito kasama ako. Mas lalo akong kinutuban na may tinatago nga sa akin ang asawa ko. Bumuntong hininga ako at tumulala sa kawalan. Nakaupo sama habang nakalawit ang paa ko at tumuduyan. Di talaga ako mapakali. O Kyle, sinusundo mo na ba kami? Napatingin ako sa pinto na magsalita si Nana Huling. Dumiretso ang paningin ko sa mga mata ni Kyle na ngayon nakatitig sa akin. Tumingin ako sa likuran niya. Umaasang naroon si Lauren pero wala. Bumalik ang tingin ko sa mga mata niya. Lumunok ako. Si Lauren? Tumango siya at mabibigat ang hakbang na lumapit sa akin. Sinalakay ng kaba ang dibdib ko. Nang makalapit siya, hinawakan ko ang mga kamay niya. Nasaan si Lauren? Okay naman siya, di ba? Sabi mo nasa bahay siya. Nakaupo siya sa tabi ko at tinagka ng noo ko. He stared at my face. She's not home, Selena. I'm still searching for her. I'm sorry. Bumagsak ang balikat at mga kamay ko. Napatulala ako at agad na nagunahan ng pagtulong mga luha ko. Wala siya sa bahay? Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa anak ko? Nataranta ko tinignan si Kyle. Pero nasaan siya? Niyakap ako ni Kyle. I'm sorry. Hinahanap ko naman siya, Selena. Hinahanap ko siya at hindi ako titigil hanggat di ko siya nakikita. Ayokong sabihin sa'yo dahil baka mapanokat ang baby. Ayoko ilagay sa panganib ang buhay mo. Mariin na akong pumikit. Lauren? Humikbi ako at mahigpit nang kumapit sa damit ni Kyle. Nangihina ako at parang kahit anong sandali hihimatay na ako. Selena, please calm yourself. Baka mapanong baby. Bulong niya sa tenga ko at saka marang hinaplos ang buhok ko. Suminghat ako at tiningala ko siya. Hindi ka ba galit sa baby? He gently smiled at me. Why would I? I love Lauren like my own daughter and it's the same for the baby. Ngumiti ako na matamlay. Hinaplos ang pisngi niya. He is too good to be cheated on. He is too good for me. Do I really deserve him? Tumayo siya sa harapan ko at hinawakan na magkabilang balikat ko. Go home with Nana Huling and Gavin. Hahanapin pa namin si Lauren. Nagulat ako sa sinabi niya. Namin? Bumakas ang gulat sa mukha niya. Mukhang di niya napansin na dula siya. Tinitigan niya ako. Nag-aalangan kung sasagutin ba ang tanong ko. Sinong kasama mo sa paghahanap? Kinakabahang tanong ko. Police ba? Search and rescue team? No. Kung yun ang mga kasama niya, ibig sabihin, posibleng nasa panganib ngayon si Lauren. Similares. Napigil ko ang paghinga ko, tinitigan siya. Umawang ang labi ko. Daniel, I'm sorry, Selena. I asked him for help dahil wala ako ibang mahinga ng tulong. Bumigat lalo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hinaplos niya ng marahan ang buhok ko. He knew about Lauren and loved her, Selena. He loved his child. Muli nangilid ang luha ko. He smiled and caressed my cheeks. We will talk about us kapag nahanap na namin si Lauren, For now, take care of yourself and the baby. Marahan akong tumango at buong pusong pinagkatiwala ang kaligtasan ni Lauren sa dalawang lalaking mahalaga sa akin. They are more than my lover. They are father. My children's father at ngayon, kahit papaano hindi ko pinagsasiyang nakilala ko sila. We will bring Lauren home. May pangangako na sambit niya. Tumango ako. He brushed his fingers against my hair pagkatapos nilapitan niya si Gavin at tinagkan sa pisngi. May sinabi si Kyle dito bago niya nilapitan at kinausap si Nana Huling. Naglakad siya papunta sa may pinto at binuksan iyon. Nalingon niya muna ako at nginitian bago siya tuluyang lumabas. Tahimik kong pinahid ang luha sa gilid ng mata ko. Sobrang bait ng asawa ko at sobrang nasasaktan ako sa mga nangyayari sa amin. Sa kabilang banda, tulala ako na makauwi kami ni Nana Huling at Gavin sa bahay. Iniisip ko pa rin ang kalagayan ngayon ni Lauren. Kung nasaan siya? Kumain na ba siya? Nakatulog ba siya? Ano na kaya ang nangyari sa anak ko?
3 araw na siyang nawawala at hindi ko kakayanin kung aabutin pa siya ng 1 linggo. Bumuntong hininga ako. Pinilit na lakasan ang loob ko para sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi siya po pwedeng mawala. Minsan na ako nawala ng anak at ayoko nang maulit pa yon. Napakasakit noon sa akin. Ilang oras pang nasayang pero hindi pa rin tumatawag sa akin si Kyle at wala pa rin akong balita tungkol kay Lauren. Marahan kong hinaplos ang tiyan ko. Kung magiging mahina ako ngayon, mawawalan na naman ako ng anak, kaya hindi ako po pwedeng ma-stress ng sobra. Naalala ko naman ang sinabi ni Kyle kanina sa ospital. He is with Daniel and they are searching for Lauren. Kapag nakauwi na si Lauren, mag-uusap naman kami tungkol sa amin. Marin akong napapikit. I have to choose between them. Sinong pipiliin ko? Hindi ko alam. Tayong nasa isip ko lang ngayon si Lauren at kung mawawala siya sa akin, hindi ko gugustuhin maging masaya pa. Hindi na ako magiging masaya. Mom? Pinahid kong luha sa pisngi ko at nilingon si Gavin na nakadungaw sa pinto ng kwarto namin ni Kyle. I smiled at him. Come here. Pumasok siya at lumapit sa akin. Naupo siya sa tabi ko at marahan kong hinaplos ang buhok niya habang nakatingala siya sa akin. Nagtatanong ang kanyang mga mata. May nais sabihin pero hindi niya alam kung paano. Nagugutom ka na ba, anak? Malambing na tanong ko sa kanya. Umiling siya saka sumampa sa kama. Humiga siya at ginawang una ng lap ko. I smiled and caressed his hair. Mom, bakit si ate wala? Tsaka si dad? I bit my lower lip. Di ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Ayaw na ba nila sa akin, Mom? Nangilid ang luhang tanong niya. Agad akong umiling. No, hindi ganon anak. Mahal ka ni ate and dad. Mahal ka namin pero may pinuntahan lang kasi si dad at ate. Saan po? Natahimik akong muli. Nag-isip ako ng posibleng dahilan. Tumikhim ako. Diba gusto mo ng Captain America na toy? Bumibili si dad and ate. His eyes flickered in excitement. Talaga po, Mom? Tumango ako at ngumiti. Pumalakpak siya. Yehey! Sabi po ni dad kanina magdadagat daw po tayo pagbalik nila. Ngumiti ako at pinatakan ng hagka ng maliliit niyang labi at ilong. Hintayin natin sina ate at dad. Opo. Nakangiti siyang tumango saka humikab. Hinaplos ko ng marahan ang buhok niya hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata niya. He always fell asleep when I'm caressing his hair. Mumuntong hininga ako at saka tumingin sa bintana. Hapon na pero wala pa ring tawag si Kyle. Pumikit ako at tahimik na nagdasal na sana ligtas ang anak ko. Sa kabilang banda, both Daniel and Kyle are nervous. Lulan sila ng police car habang papunta sa lugar kung saan naroon ang grupo ng mga sindikato. Someone reported na may mga bata sa lumang daungan ng barko. Mukhang yun ang ginagamit ng sindikato para maipuslit palabas ng bansa ang mga batang nawawala. Daniel is sweating while Kyle is nervously tapping his fingers on the car's handle. Hindi sila mapakali. The police officer does not want them to come but they insisted. It is Lauren who is in danger. Hindi po pwede na wala silang gagawin. Madilim ang kalangitan at walang bituin. Mukhang ulan. Ang simoy ng gabi hindi nakakatulong sa kanilang mga pusong nakikipagkarera. Ang naiisip lang nila si Lauren at ang kaligtasan nito. Nang tumigil ang sasakyan, agad nang lumabas sina Daniel at Kyle. Kapwa nila pinagmasdan ng tahimik na paligid. Kyle glanced at the police officer. Dito na ba yon? Oo sir, di lang tayo pa pwedeng lumapit dahil baka mabulabog sila. Natatakpan sila ng mga bakal at kung ano-anong sirang parte ng barko. Ang kasunod nila mga police cars nagdatingan din kaagad. Nagtago si Daniel sa dilim. Kinukwenta ang distansya sa pagitan niya at ng unang armadong lalaki na nagbabantay sa lugar. May lumang mga barko at may ilang mga armadong lalaki sa paligid. Pero dahil madilim at tahimik ang mga police cars, hindi na alarma ang mga ito sa pagdating nila. Mga sir, hindi kayo pa pwedeng pumasok. Dito lang kayo sa labas. Di pinansin ng dalawa ang polis. Kumalat ang mga officers at nagkanya-kanya ang mga ito. Naiwan sila kasamang captain na sinasaway sila. Mga sir, Daniel faced the policeman with his bleeding eyes. Please, my daughter is inside. I need to save her. The policeman clenched his teeth. He will do the same if she has a daughter. Di niya pinansin ang dalawa. Daniel glanced at Kyle. Maghiwalay tayo, Policarpio. Tumango si Kyle. Siguraduhin mong mahahanap mo siya. Naghiwalay sila ng landas. Akmang sasalakay ni Daniel ang armadong lalaki nang unang sumalakay ang kapitan ng pulis. Tumango sila sa isa't isa. Nagpatuloy si Daniel sa paglalakad habang palingalinga sa paligid. Maraming nakakalat na armadong tao sa paligid at isang maling kilos ng siguradong morgue ang diretsyo niya.
Sa sobrang pag-iingat hindi sinasadya, natapakan niya isang nakakalat na lata ng beer. Nanlaki ang mata niya at naalarma na maglakad papalapit sa pinagtataguan niya isang lalaking may dalang barel. Nang malapit na siyang mahuli ng lalaki, isang malakas na putok ng barel ang umalingaw sa katahimikan. Napabuga ng hangin si Daniel ang tumakbo paalis ang lalaki. Tila hahanapin kung saan ang galing ang putok. Nagpatuloy sa paglalakad si Daniel. Pumasok siya sa isang lumang yate. Napaawang ang bibig niya na makitang maraming bala na nakakulong na parang hayop. Naninikip ang kanyang dibdib. Tila may sumasakal sa puso niya sa isiping naririto si Lauren at nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato. He balled his fist and freed the children who are crying and terrified. Hinanap ng mga mata niyang anak ngunit wala ito. Sinuntok niya ang isa sa cage saka nagpa siyang lumabas ng yate. Sinundan niya ang mga bata, ngunit may humarang sa kanya. Sinuntok siya sa mukha pero agad siyang gumante. He blocked the man's every attack at sa bawat salag niya, may sunod na suntok mula sa kanya. Nahawakan niyang braso at batok ng lalaki. Sa sobrang galit, pinag-uuntog niya ang mukha nito sa bakal. Napasigaw siya sa pagkadismaya habang walang tigil niyang sinisipa ang walang malay ng lalaki. Magyayelong impyerno bago niya hahayaan na saktan ng mga basos na yun ang kanyang anak. Nag-aalalang tumakbo siya sa labasan at doon niya nakita si Lauren, nakatayo ilang metrong layo kay Kyle, na nagpupumilit na makipaglaban sa isang lalaki may baril. Sinusubukang nakawin ng baril sa kanilang kalaban. Kyle's POV. Si Kyle naman pumasok sa loob ng malaking abandonadong barko. Nasa lubong niya isang armadong lalaki na agad nagpaputok ng baril. He luckily hid himself in the corner. Nabulabog ang mga tao sa loob ng ship, lalo na ang mga bata. Kanya-kanyang takbo ang mga ito, takot at takot. Umikot si Kyle sa kabilang gilid at tinalon ang lalaki na nagpaputok sa kanya ng baril. He kicked the man's stomach and nose. Napahiga ito habang sapong nasaktang ilong. Nagpatuloy si Kyle sa paglalakad para hanapin si Lauren. Nabangga niya isang batang tumatakbo, umiiyak, at agad napatras sa takot nang mapatingin sa kanya. He smiled and tapped the kid's head. Shh! Hindi kita sasaktan. Tinuro niyang isang lugar kung saan maaaring magtago ang bata. Magtago ka dyan tapos pag may nakita kang pulis, sumama ka sa kanila. Mabilis tumango ang bata. Bakas pa rin ang takot at pangamba sa mukha. Opo! Nagpatuloy muli sa paghahanap si Kyle. He spent almost 25 minutes searching until he found a familiar little girl hiding. He quickly ran to the kid. Lauren! Nagwala ito ngunit agad niyang niyakap para kumalma. Shh! Princess! Princess, it's Daddy. Lauren calmed and stared at him. Daddy? She burst in tears and hugged his shoulder. Binuhat niya ito. Let's go, ilalabas na kita dito. Daddy, may mga bata pa po sa loob. Kyle glanced at the direction Lauren is pointing. He nodded. Oo anak, babalikan ko sila. Ilalabas ng kita dahil delikado. Humihikbi at tumango si Lauren. Karga ang bata, tinahak ni Kyle ang daanan din naraanan niya, papasok. Ligtas sila nakalabas ng barko ngunit inayarang sila ng isang lalaki na may dalang barel. Takot agad na binaba ni Kyle si Lauren. Akala mo makakatakas kayo dito? Dito na kayo mamamatay. Galit na singhal ng lalaki. Tinansya ni Kyle ang laro niya sa lalaki at walang pakundangan niya itong sinugod. Maagap niyang nahawakan ng baril na hawak nito at nakipag-agawan dito. Nilingan niya si Lauren habang nakikipag-agawan ng baril. Run, Lauren! Run! Lauren's POV. Hindi gumalaw si Lauren. She was lost for words at di siya makapag-isip na maayos. Ang kanyang ama nakikipaglaban sa isang lalaki may baril at natatakot siyang baka mapahamak ang dad niya. Kung tatakbo siya papalayo. She couldn't do anything but watch her father. Tila biglang bumagal ang lahat. Napasingap si Lauren na nakatapat sa kanyang baril na pinag-aagawan ng lalaki at ng daddy niya. Kyle screamed, fear consuming him. Lauren, run! Please? But she was too shocked to even move. Naramdaman na lang niya ang paghila sa kanya ng kusino mula sa likod. Nagbalit ng posisyon na nasa likod niya. Kasabay noon ang pagputok ng baril at pag-igtad ng lalaking nasa harapan niya. No! Kyle shouted. Nilamon ng takot si Lauren habang nakatitig sa pamilyar na mga mata sa kanyang harapan. Mga matang tulad ng sa kanya. Mga matang punong-puno ng emosyon na nooy lubos niyang kinamumuhian. Mga matang akala niya'y mata ng taang walang karapatan sa kanyang ina. Pero mali pala, nagkamali siya. Lauren trembled. Nawala ng balanse ang lalaki at napaluhod.
Gamit ang maliliit na kamay, sinubukan siyang saluhin ng lalaki, ngunit sabay silang nahulog sa malamig at sementadong sahig. Hindi tinutulungan ng simoy ng gabi ang umiiyak niyang puso. Umawang ang nanginig niyang labi. Dad? Napaawang ang labi ni Daniel nang maramdaman niya na may kung anong humaplos sa kanyang puso matapos marinig ang binulong ng kanyang anak. Sinakop ng isa pang putok ng baril ang katahimikan ng gabi. Maya-maya lumapit si Kyle sa kanila at agad dinawakan si Daniel na nakaunan ngayon sa malit na hita ni Lauren na umiiyak. Puno ng dugo ni Daniel ang kamay ni Lauren at mas kinilabutan siya. Please huwag mo akong iiwan. Pagmamakaawa ni Lauren. Ngumiti si Daniel at tinapos ang pisngi ng kanyang anak. Pwede ko ba ulit marinig ang sinabi mo kanina? And he nodded continuously. Dad, huwag mo akong iiwan. Sorry po kung nagalit ako. Di na po ako magagalit, wag niyo lang po akong iiwan. Nabaling ang mata ni Daniel kay Kyle. Where's the ambulance? Di ako po pwedeng mamatay dito. Tumango lang si Kyle sa kanya at ngumiti kay Lauren. Your dad is a bad guy, princess. Hindi siya mamamatay ng ganito. Tumawa si Daniel at pinisil ng mahigpit ang maliit na kamay ni Lauren. Ngumiti ito sa kanya at nawala ng malay. Nataranta si Lauren at nilingon si Kyle. Daddy, save my dad, please. Kyle hugged Lauren and that's when an ambulance came. Agad nilagay ng mga medic si Daniel sa isang stretcher. Pinapanood lang ni Kyle si Lauren na hinahagkan ng kamay ng kanyang tunay na ama sa loob ng ambulansya. Hindi niya masisisi ang tadhana at ang Diyos na na-inlove si Serena sa lalaking to. Siya ay isang mabuting tao kung tutuusin. Sa kabilang banda, when they reached the hospital, hindi mapakali si Lauren. Marahang hindi ni Kyle ang bata at pinaupo sa tabi niya. Pareho sila naghihintay sa labas ng emergency room. Daddy is gonna be fine, diba? With her trembling lips, she asked. Napabuntong hininga si Kyle. Of course, he is strong, princess. Kaya nga malakas at patapang na kasi mag-ama kayo. Lauren nodded and stared at the emergency room's door. Maya-maya lumabas ang doktor at nilapitan sila. Kyle stood and faced the doctor. Doc, kumusta siya? He is now safe. Naalis ng bala sa katawan niya at kailangan na lang niyang magpahinga. Nalingon nito si Lauren at ginitian saka muli siyang hinarap at nagsalita. Your boyfriend is strong. He's gonna be fine, sir. The doctor continued smiling. Umawang ang labi ni Kyle habang tinitingnan ng doktor na naglalakad papalayo. Umasim ang kanyang mukha habang iyak tawa naman si Lauren sa gilid. Selena's POV. My heart is beating so fast while waiting for Lauren and Kyle. Umaawas ang excitement at kaba sa dibdib ko para ako maiiyak sa frustration. 3:00 na madaling araw, tinawagan ako ni Kyle. Pauwi na siya kasama si Lauren. Sa totoo lang, di ako makatulog. Nang tumawag si Kyle, agad ko tong nasagot. Pabalik-balik ako sa paglalakad sa harapan ng couch. Pasilip-silip din ako sa bintana hanggang sa marinig ang pagdating ng kotse ni Kyle. Patakbo kong binuksan ang pintuan. Kinagat ko ang labi ko. Yayakapin ko na mahigpit si Lauren kapag narito na siya sa harapan ko. Yayakapin ko siya. Hihingi ako ng tawad at sasabihin kong mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Nang matanaw ko silang dalawa, patakbo ko lumapit sa kanila. Sinalo ako ni Kyle na muntik na ako mapasubsob. Napatingala ako sa kanya at mahina siyang natawa, kaya napasimangot ako. Umayos ako ng tayo at tinignan si Lauren. Naparunok ako habang abot-abot ang kaba ko. Pakiramdam ko lalabas ang puso ko mula sa dibdib ko dahil sa sobrang lakas ng tibok nito. Natatakot ako sa pwedeng maging reaksyon ni Lauren, pero gusto ko talaga siyang yakapin kaya hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko. Pinantayan ko siya at mahigpit na niyakap. Humagulhol ako sa labis sa pag-aalala at kaligayahang nakauwi siya ng ligtas. Anak! Anak ko! Bagya akong lumayo at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Nakatitig lang siya sa akin at di nagsasalita. Sapat na ito. Sapat nang hinayaan niya akong yakapin siya. Humikbi ako at tinagka ng pisngi niya. Marahang sunod-sunod. I love you, anak. Salamat at bumalik ka. Salamat, anak ko. Maya-may lumapit sa amin si Kyle. May dala siyang tuwalin na pinatong niya sa balikat ni Lauren at sa akin ng isa. Inakay niya ako patayo at pinahid ang luha sa pisngi ko. He smiled at me and Lauren. Sa loob na tayo, Halina kayo. Inakay niya kaming dalawa at pinaupo sa sofa. Hinaplos niya ang buhok ni Lauren saka ito nagtanong. Gusto mo ba ng chocolate o milk? Milk po. Napapikit ako dahil sa boses ni Lauren. I missed her. Ikaw, Serena, you want coffee? Nagmulat ako ng mata at tinanguan si Kyle. Pinagmasdan ko siyang maglakad palayo sa amin.
Naiwan kami ni Lauren sa sala. Tinignan ko ang anak ko at dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Kinagat ko ang pangibaba kong labi at saka tumikim. Pwede ba kitang yakapin ulit? Tinitigan niya ako. Napayoko ako nang tumayo siya. Pumatak ang luha ko at maring napapikit pero natigilan ako na may mga pares sa maliliit na kamay na humawak sa magkabilang pisngi ko. Gulat na nag-angat ako ng tingin. Lauren? Her eyes are red and swollen. Ngayon ko lang iyon napansin. Bumuka ang labi niya pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang siya habang hawak ang magkabilang pisngi ko. Dahan-dahan kong inabot ang mga kamay niya at marahang hinaplos. Sorry anak ko. Sorry dahil nagkasala ako sa daddy mo. Sorry dahil nasaktan kita ng sobra. Sorry sa lahat, baby ko. Saka ko siya hinat muling niyakap na mahigpit. Miss na miss ko ng anak ko. 3 araw ko rin siyang di nakita at labis ako nag-aalala. Sobrang natakot ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Mommy? Napapikit ako at mas namakas ang hagulhol ko. I miss her calling me mommy. Sorry din po, mommy. Sorry dahil nagalit ako sa iyo. Humiwalay akong muli sa yakap saka hinaplos ang buhok niya. Shh! It's okay, sweetheart. It's okay. Teka, saan ka ba nanggaling, anak? Alalang-alala kami sa'yo. Natakot ako kasi akala ko napahama ka na. Hinawakan niya magkabilang kamay ko na mahigpit. Kumina ang kanyang mga mata at nakakitaan ko yun ng pag-aalala. Mommy, Dad saved me and he's in the hospital right now. Umawang ang labi ko dahil sa gulat. Ha? Dad? Napanunok ako. Biglang dumating si Kyle. Binigay niya sa akin isang tasa ng kape at gatas kay Lauren. Tinignan ko si Kyle. Nagtatanong ang aking mga mata. Naupo si Kyle sa sofa katabi ng inuupuan ko. Serena, napunta sa kamay ng sindikato si Lauren. Napigil ko ang hininga ko. Sindikato? Diyos ko! Kyle stared at me and continued. Mabuti nilang nailigtas namin kaagad siya. Pero si Milares? Birundol ng kaba ang dibdib ko. Napanunok ako. Ano nangyari? He was shot pero sabi ng doktor ligtas na siya. Napahinga ako ng maluwag at napatingin kay Lauren. Daniel is in the hospital. So si Daniel ang tinawag ni Lauren na dad? Napanunok ako at tumoble ang bilis ang tibok ng puso ko. Alam na ni Lauren ang tungkol sa kanya. Mukhang tama kang narinig niyang pinag-uusapan natin. Muling sabi ni Kyle habang nakatingin kay Lauren. Di ako nakapagsalita. Napatitig na lang ako sa anak ko. Napalingon sa akin si Lauren at nginitian ako. Napangiti rin ako. Gumagaan na ngayon ang dibdib ko dahil nakatitig ako sa anak ko. Tumayo ako. I offered my hand to her at tinangala niya ako. Ngumiti ako sa kanya. Let's brush your teeth and sleep. He smiled and nodded. Good night, Serena. Good night, Lauren. Good night, Daddy. Umakyat na kami ni Lauren ng magkasama. Hawak kong mahigpit ang kamay niya. Dumiretso kami sa kwarto niya at sinamahan ko siya maglinis ng katawan at mag-toothbrush. Sabay na kaming nahiga sa kama. Napangiti ako dahil masarap ang pakiramdam. Habang nakahiga kami, nakatitig lang ako sa kisame. Mommy? Inaplos ko ang buhok niya at tinignan siya. Dad saved me, Mommy. He risked his life to save me. He's a good man, Mommy. Napangiti ako. Oo, mabuting tao si Daniel. Napakabuti niyang tao. Mommy, ano yon anak? Mahal mo ba si Dad? Umawang ang labi ko at napabangon ako. Bumangon din siya at tumarap sa akin. Lauren, she smiled at me. Alam ko naguguluhan ka. At alam kong nahihirapan ka at sorry po dahil dinagdagan ko pang nararamdaman mo. Sorry po. Niyakap ko siya at marang hinagkan sa noo. It's okay anak. Naiintindihan ko. Choose the one you love, Mommy. Kahit sino pa po ang piliin mo, mamahalin ko rin. Pumatak mo na ang luha ko habang yakap siya sa mga bisig ko. My daughter!